Ang bulong-bulungan ng mga bisita, ang kinang ng mga kristal na chandelier, at ang naglalakihang mga palamuti ng puting rosas ay tila isang malaking tabing na pilit tinatakpan ng sikreto sa loob ni Renato Batista. Sa harap ng salamin, nakasuot ng mamahaling puting tuxedo, pinasadya sa Milan para sa pinakabonggang kasalan ng taon. Naramdaman niya ang malamig na haplos ng isang anino mula sa nakaraan. Ang matinding kaba sa kanyang dibdib ay hindi dahil sa excitement ng kasal, kundi sa isang matinding takot na baka ang lahat ng kanyang pinilit na itayo ay gumuho sa isang iglap. Pilit niyang sinasabing masaya siya, na ito ang buhay na pinangarap niya. Milyonaryo, CEO ng isang malaking kumpanya, at ikakasal sa isa sa pinakamagandang dilag sa Maynila, si Isabel Ramos. Ang lahat ay perpekto sa panlabas, pero sa bawat paghinga niya, nararamdaman niya ang bigat ng isang kasinungalingan na unti-unting lumalamon sa kanyang kaluluwa. Ang imahe ng kanyang ina, si Aling Benedita, na nakayuko sa ilalim ng init ng araw habang naglalako ng sampagita sa palengke, ay bigla na lang sumasagi sa kanyang isipan. Mahal, handa ka na ba? Nagulat si Renato nang marinig ang tinig ni Isabel. Humarap siya at nakita ang kanyang nobya na nakatayo sa may pinto. Nakasuot ng simpleng puting robe, ngunit ang ganda niya ay nakakasilaw pa rin. Lumapit si Isabel sa kanya. Ang kanyang ngiti ay parang pahiwatig ng isang perpektong fairy tale. Ngunit sa ilalim ng mga matatamis ng ngiti at malambing na titig, nakita ni Renato ang isang bagay na nagpakilabot sa kanya. Isang malamig, mapagbantay na tingin na parang nagbabanta. Oo, mahal, sagot ni Renato. Pilit pinatatag ang boses. Handa na ako. Hinawakan ni Isabel ang kanyang kamay, ang kanyang mga kuko ay pinintahan ng mamahaling French manicure. Dapat lang, Renato, matagal na nating pinaghandaan ito. Napansin ni Renato ang paghigpit ng hawak niya. Tandaan mo, walang pwedeng pumigil sa atin ngayon. Walang anumang bahid ng nakaraan na pwedeng sumira sa reputasyon ng ating pangalan. Naramdaman ni Renato ang panlalamig ng kanyang palad. Alam niya ang ibig sabihin ni Isabel, ang kanyang ina, ang simpleng, mahirap niyang ina, si Aling Benedita, ang babaeng nagpalaki sa kanya mag-isa, na nagpakain at nagpaaral sa kanya sa pamamagitan ng paglalako ng mga bulaklak at pagtanggap ng labada. Siya ang bahid na gustong burahin ni Isabel sa kanilang buhay. At siya rin ang pinagmulan ng matinding paninisi na ngayon ay bumabalot sa puso ni Renato. Ilang buwan na rin simula nang huli niyang makita si Aling Benedita. Matapos siyang yayain ni Isabel sa isang exclusive dinner ng kanyang mga kaibigan, kung saan pinahiya siya ng isang kaibigan ni Isabel dahil sa simpleng background ng kanyang ina, naramdaman ni Renato ang matinding galit at kahihiyan. Mula noon, unti-unti niya nang nilayuan ang kanyang ina, hanggang sa tuluyan niya na itong inilagay sa isang safe place. Isang matandang apartment sa malayo, na malayo sa mata ng publiko, at lalong malayo sa mga mata ni Isabel. Ayos ka lang ba, Renato? Parang ang lalim ng iniisip mo. Tanong ni Isabel, nagbago ang tono sa mas malambing. Ngunit sa kanyang mga mata, may bahid ng pagdududa. Wala, mahal. Iniisip ko lang ang kinabukasan na rin natin, sagot ni Renato. Pilit ngumiti. Mabuti kung ganoon, anya, at hinalikan siya sa pisngi. Sige, mag-ayos ka na. Nasa labas na ang mga abay. Ayoko ng anumang gulo ha, lalo na ngayon. Pagkaalis ni Isabel, bumagsak ang balikat ni Renato. Handa na siyang pasukin ang isang bagong kabanata ng buhay, isang buhay na puno ng yaman at kapangyarihan. Pero kasabay nito ay ang pagtalikod sa pinakamahalagang bahagi ng kanyang pagkatao. Alam niya na may mali. Alam niya na may nawawala. Pero sa puntong ito, pakiramdam niya ay wala na siyang magagawa. Nakakulong na siya sa sarili niyang ginawang ginto.
Bigla na lang nagring ang kanyang cellphone. Isang unknown number. Napakunot ang noo niya. Tumingin siya sa pinto. Nag-aalala na baka bumalik si Isabel. Hindi niya sinagot ang tawag. Sino kaya ito? Baka isa lang sa mga reporter na gustong makakuha ng scoop. O baka isang nakalimutang multo mula sa nakaraan. Muli itong nagring. Nag-alinlangan siya. Pero sa huli, pinatay niya na lang ang ringtone. Hindi niya sasagutin. Hindi niya hahayaang may makaistorbo sa perpektong araw na ito. O sa perpektong buhay na pilit niyang itinatayo. Habang nakatitig sa kanyang refleksyon sa salamin, nakita niya hindi lang ang isang matagumpay na Renato Batista, kundi isang Renato na may malalim na sugat sa kaluluwa. Isang sugat na pilit niyang itinatago sa likod ng mamahaling damit at matatamis ng ngiti. Ang tunog ng mga yabag ng kanyang mga abay na papalapit ay nagpaalala sa kanya na wala ng atrasan. Ang kanyang kasal ay magsisimula na at kasabay nito ang pagsisimula ng isang bagong yugto ng kanyang buhay o ang pagtatapos ng tunay na siya. Ang araw sa labas ay tila walang pakialam sa bigat ng puso ni Aling Benedita. Umaga pa lang, ngunit ang pag-iisa sa maliit niyang apartment ay tila bumabalot sa kanya ng matinding kalungkutan. Nakaupo siya sa lumang upuan, hawak ang isang kupas na larawan ng kanyang anak na si Renato. Noong bata pa ito, nakangiti pa si Renato doon, yakap-yakap siya. Isang ngangiting puno ng pagmamahal at pag-asa. Nanay, paglaki ko, hindi kita iiwan. Bulong niya noon. Ngayon, ang mga salitang yon ay tila mga tinik na sumasaksak sa kanyang dibdib. Ilang buwan na ang lumipas simula nang huli niyang makita si Renato. Narinig niya sa balita na magpapakasal na ito sa isang mayamang babae. Masaya siya para sa anak, pero may bahagi rin ng kanyang puso na nagtatampo. Hindi na siya dinadalaw, hindi na siya kinakamusta. Tanging ang mga padala lang na pera ang nakapagpapaalala sa kanya na mayroon siyang anak na nagtatagumpay. Pero ang pera ay hindi makatutumbas sa mainit na yakap ng isang anak. Isang katok sa pinto ang gumambala sa kanyang pagmumuni-muni. Nagulat siya. Bihira na siyang dalawin. Pagbukas niya ng pinto, bumungad sa kanya ang isang babaeng ubod ng ganda at elegante. Nakasuot ng mamahaling damit. Kasama nito ang dalawang malalaking lalaki. Magandang araw po, Aling Benedita. Bati ng babae, may matamis na ngangiti. Ako po si Isabel Ramos, ang nobya ni Renato. Nagulat si Aling Benedita. Ang ganda pala ni Isabel sa personal. Ikaw pala, Hija. Tuloy ka. Pumasok si Isabel at ang kanyang mga mata ay tila nag-iisa ang bawat sulok ng maliit na apartment. Binigyan niya ng pilit na ngiti si Aling Benedita. Napadaan po ako dahil nabalitaan kong parang nahihirapan na kayo rito. Alam niyo na, sa edad niyo po. Gusto po namin ni Renato na ilipat kayo sa isang mas komportabling lugar. Isang private care facility na may sarili po kayong yaya. May mga doktor na magbabantay sa inyo araw-araw. Nagningning ang mga mata ni Aling Benedita. Talaga, Hija? Iniisip pa rin ako ni Renato? Ngumiti si Isabel, pero ang mga mata niya ay nanatiling malamig. Siyempre naman po, mahal na mahal po kayo ni Renato. Gusto lang po niya ng kapayapaan niyo. Tiningnan niya ang dalawang lalaki. Ihahanda na po nila ang mga gamit niyo. Hindi na nag-alinlangan si Aling Benedita. Maligaya niyang inimpake ang ilan niyang damit at ang larawan ni Renato. Sa wakas, magiging maginhawa na ang kanyang buhay at masisiyahan na rin ang kanyang anak. Isinandal niya ang kanyang pag-asa sa mga salita ni Isabel. Ngunit ang private care facility na sinasabi ni Isabel ay hindi ganoon. Matapos ang isang mahabang biyahe, dinala siya sa isang malaki at lumang gusali, malayo sa sentro ng syudad at tila abandonado. Ang mga bintana ay basag, ang hardin ay ligaw, at ang amoy ng luma at alikabok ang sumalubong sa kanya. Isang matandang babaeng nakasuot ng uniforme ng nurse ang sumalubong sa kanila.
Ito po si Aling Benedita. Tiyakin mong hindi siya lalabas ng silid at sundin mo ang mga utos ko. Mahinang sabi ni Isabel sa nurse, pero narinig ito ni Aling Benedita. Kumunot ang noo ni Aling Benedita. Anong ibig mong sabihin, Hija? Bakit ganito ang lugar na ito? Ngumiti si Isabel, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Dito po kayo magiging ligtas, Aling Benedita. Walang gulo, walang makaistorbo, at higit sa lahat, walang makaistorbo sa amin ni Renato. Doon na naramdaman ni Aling Benedita ang matinding takot. Pinilit niyang lumabas, ngunit pinigilan siya ng dalawang lalaki. Tinulak siya ng nurse sa loob ng isang maliit, madilim na silid na may isang lumang kama at isang bintana na may rehas. Huwag po, kailangan kong tawagan si Renato. Sabihin niyo sa kanya, sigaw ni Aling Benedita. Pero isinara ng nurse ang pinto at nilock ito mula sa labas. Nagsimulang umiyak si Aling Benedita. Naramdaman niya ang matinding pagtataksil. Pinagmukha siyang tanga. Ginamit siya. Ang sakit ng panloloko ay mas matindi pa sa sakit ng paglimot. Maya-maya, pumasok ang nurse may dalang syringe. Para saan yan? Tanong ni Aling Benedita. Pilit lumalayo. Para makapagpahinga kayo, Aling Benedita, sabi ng nurse at pilit na itinurok ang likido sa kanyang braso. Unti-unting bumibigat ang kanyang talukap. Nagiging malabo ang kanyang paningin. Naramdaman niya ang pagkamanhid ng kanyang katawan. Ang huling bagay na nakita niya ay ang dilim ng silid. At ang huling bagay na naisip niya ay ang pangalan ng kanyang anak. Si Renato. Kailangan kong tawagan si Renato. Teutaw niya, bago tuluyang lamunin ng dilim at ng kapangyarihan ng gamot. Ang kanyang tinig ay naglaho sa loob ng silid, tulad ng kanyang pag-asa. Ang pinto ay nanatiling nakasara, at ang mundo sa labas ay tila tuluyan na siyang kinalimuan. Ang kinang ng Marikina skyline sa gabi ay hindi sapat upang mapawi ang matinding kaguluhan sa isip ni Renato. Nakatayo siya sa bintana ng kanyang penthouse unit. Hawak ang isang baso ng mamahaling scotch. Ang kasal ay ilang araw na lang at dapat ay masaya siya. Dapat ay nakatutok siya sa kanyang kinabukasan sa imperyong itinayo niya. Pero bakit tila bumibigat ang bawat sandali? Ang imahe ng kanyang ina, si Aling Benedita, ay patuloy na sumasagi sa kanyang isip. Hindi niya maalis sa alaala ang huling pagkakataon na nakita niya ito. Ang nagtatampong tingin nito nang sabihin niyang kailangan niya ng space para makapag-focus sa karir niya. Ang katotohanan ay hindi niya kayang ipagsigawan sa mundo na ang kanyang ina ay isang maglalako ng sampagwita. Napakasakit aminin, pero para sa kanya, ito ay isang bahid. Isang bahid sa perpektong imahe na pilit niyang itinatayo. Renato, mahal, nandito ka lang pala. Nilingon niya si Isabel na bagong labas ng shower, nakasuot ng silk robe. Lumapit ito at yumakap sa kanya mula sa likuran. Ang lalim yata ng iniisip mo. Excited ka na ba sa kasal natin? Siyempre naman. Pilit niyang ngiti. Iniisa-isa ko lang ang mga plano. Ayoko ng anumang aberya. Hinalikan ni Isabel ang kanyang balikat. Huwag kang mag-alala. Mahal, everything is under control. Wala nang pwedeng sumira sa atin. May diin ang bawat salita niya. Isang diin na hindi nakaligtas sa pandinig ni Renato. Lalo na ang mga bagay-bagay na dapat ay nasa nakaraan na. Napasinghap si Renato. Alam niya na ang tinutukoy ni Isabel ay ang kanyang ina. Noong isang buwan, kinumbinsi siya ni Isabel na ilipat si Aling Benedita sa isang mas maayos na lugar. Nangako si Isabel na siya na ang bahala at naniwala siya. Gusto niyang maniwala. Ang importante ngayon, Renato, patuloy ni Isabel, hinaharap siya at tinititigan ng matalim sa mata, ay ang ating kinabukasan, ang ating pamilya, ang ating pangalan. Gusto mo ba na pagtawanan ka ng mga kaibigan ko? Gusto mo ba na may tumawag sa iyo na anak ng maglalako ng bulaklak?
Habang nasa gitna ka ng isang importante na meeting, ang mga salita ni Isabel ay parang matatalim na kutsilyo na sumasaksak sa puso ni Renato. Masakit, pero may bahagi rin ng kanyang isip na sumasang-ayon. Ang kahihiyang naramdaman niya noon sa harap ng mga kaibigan ni Isabel ay hindi pa rin niya makalimutan. Ang tingin ng mga ito na puno ng pangmamaliit. Hindi ko yan gusto, sagot niya. Mahina ang boses. Mabuti kung ganoon, ngiti ni Isabel na tila nagtagumpay. Kaya nga mahal, kailangan natin ng malinis na simula. Isang simula na walang bahid ng nakaraan, walang sumbatan, walang pabigat. Uminom si Renato sa kanyang scotch. Ang init ng alak ay hindi sapat upang mapawi ang lamig sa kanyang kalooban. Kailangan niyang magdesisyon. Kailangan niyang pumili. Ang kinabukasan niya o ang kanyang ina. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Nag-scroll siya sa kanyang contacts hanggang sa makita niya ang numero ni Manong Ben, isang matandang kaibigan ng kanyang ina na madalas niyang tawagan noon para kumustahin si Aling Benedita. Pero bago niya pindutin ang dial button, tumingin siya sa mukha ni Isabel. Ang mukha nito ay puno ng pag-asa, pagmamay-ari. Para bang sinusuri nito ang bawat galaw niya. Binaba niya ang cellphone. Hindi niya pwedeng sirain ang lahat. Tama ka, Isabel, sabi niya. Pilit na pinatatag ang boses. Kailangan nating maging matatag para sa ating kinabukasan. Ngumiti si Isabel, isang ngiting puno ng tagumpay. Alam kong tama ang desisyon mo, mahal. Sa wakas, malaya na tayo sa nakaraan. Hinalikan siya ni Isabel, isang halik na hindi naramdaman ni Renato. Wala siyang naramdamang init, tanging lamig. Pagkatapos, nagpaalam si Isabel na matutulog na. Iniiwan si Renato na mag-isa. Dahan-dahang binuksan ni Renato ang drawer sa kanyang bedside table. Doon nakatago ang isang lumang wallet ng kanyang ina. Kupas na ito at puno ng mga gasgas. Kinuha niya ito at dahan-dahang binuksan. Sa loob, may isang lumang litrato nilang dalawa ni Aling Benedita. Nakangiti sila pareho. Ang panahong yon ay malayo sa kanyang kasalukuyang buhay. Isang panahon na puno ng pagmamahal, simple at totoo. Pinahid niya ang isang butil ng luha na dumaloy sa kanyang pisngi. Ang kanyang puso ay kumikirot. Ito ba talaga ang gusto niya? Ang itapon ng lahat ng pinaghirapan ng kanyang ina, ang pagmamahal nito, para lang sa isang buhay na puno ng material na bagay. Ngunit ang desisyon ay nagawa na. Matagal na. Wala nang balikan. Ibinato niya ang wallet pabalik sa drawer at isinara ito ng malakas. Para bang sinasarado niya ang isang kabanata ng kanyang buhay, ang kabanata ng kanyang ina. Nakatulala si Renato sa dilim ng gabi. Ang kanyang kasal ay nalalapit na. Ang kanyang kinabukasan ay naghihintay. At ang kanyang nakaraan, ang kanyang ina, ay pilit niyang itinapon sa dilim ng paglimot. Umaasa na ito ay mananatili doon habang buhay. Ang amoy ng luma at alikabok ay laging bumubungad kay Manang Rosa tuwing umaga sa kanyang pagdating sa abandonadong nursing home na yon. Ang kanyang trabaho bilang janitress ay payak lang. Maglinis, magpunas, magtapon ng basura. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, mas lumalalim ang kanyang pakiramdam na mayroong isang bagay na hindi tama sa lugar na yon. Lalo na sa isa sa mga residente, si Aling Benedita. Ang matandang babae ay tahimik lang sa kanyang silid. Halos hindi kumikibo. Pero may isang bagay sa mga mata nito, isang lungkot at takot na hindi makalimutan ni Manang Rosa. Tuwing nadadaan siya sa silid nito, palagi niyang nakikita ang matanda na nakatulala lang sa bintana o kung minsan ay pilit na kumakapit sa rehas. Isang hapon, habang naglilinis si Manang Rosa sa pasilyo, narinig niya ang mga boses na nagmumula sa silid ni Aling Benedita. Isang boses ng babae, matigas at malamig, at ang pabulong na sagot ni Aling Benedita. Lumapit siya ng dahan-dahan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Alam niyang mali ang makinig.
Pero ang kuryosidad at ang pag-aalala para kay Aling Benedita ay mas matindi. Sumilip siya sa maliit na siwang ng pinto. Nakita niya si Isabel Ramos, ang elegante at magandang babae na paminsan-minsan ay dumadalaw. Ngunit ang Isabel na nakita niya ngayon ay malayo sa Isabel na nakikita sa TV. Ang mukha nito ay galit at ang boses nito ay puno ng paghamak. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, matanda? Manahimik ka lang dito. Dinig ni Manang Rosa ang matalim na boses ni Isabel. Huwag na huwag kang aalis sa silid na to. Kung hindi, magdudusa ang anak mo. Naiintindihan mo ba? Nakita ni Manang Rosa ang pag-iling ni Aling Benedita. Ang matandang babae ay halos hindi na makasagot. May hawak si Isabel na isang maliit na bote na ibinigay niya sa nurse. Tiyakin mong bibigyan mo siya nito araw-araw. Ayokong makarinig ng kahit anong reklamo mula sa kanya. Opo, Ma'am Isabel, sagot ng nurse na nakangisi. Naramdaman ni Manang Rosa ang pamumuo ng dugo sa kanyang mga ugat. Ano ang nangyayari? Bakit ginaganoon ni Isabel si Aling Benedita? Ang nurse nakasabwat din. Pagkaalis ni Isabel, sumilip muli si Manang Rosa. Nakita niyang umiiyak si Aling Benedita, pilit na gumagapang patungo sa pinto. Nakaramdam siya ng matinding awa, ngunit kasabay nito ay ang matinding takot. Si Isabel Ramos ay isang makapangyarihang tao. Paano kung malaman nitong nakita niya ang lahat? Kinabukasan, habang naglilinis si Manang Rosa sa silid ni Aling Benedita, nakita niya ang isang lumang cellphone na nakatago sa ilalim ng matres. Mukhang matagal na itong hindi nagagamit. Kinuha niya ito at nakita ang isang kupas na larawan ng isang batang lalaki sa screen. Si Renato. Naramdaman ni Manang Rosa ang bigat ng cellphone sa kanyang kamay. Alam niya na ito ang susi. Ang susi upang ilabas si Aling Benedita sa impyernong kinalalagyan nito. Ngunit ang tanong ay, paano? Paano niya ipapaalam kay Renato ang ginagawa ng kanyang nobya? At ano ang kapalit ng kanyang pagtulong? Ang kanyang buhay, ang kanyang pamilya ay maaaring mapahamak. Nagmamadali si Manang Rosa na lumabas ng silid. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang itinago ang cellphone sa bulsa ng kanyang apron. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Nakaramdam siya ng takot, oo. Pero mas matindi ang awa niya kay Aling Benedita. Habang naglalakad sa madilim at walang buhay na pasilyo, naramdaman niya ang isang matinding desisyon na nagmamarka sa kanyang kalooban. Hindi niya kayang hayaan si Aling Benedita na magdusa. Kailangan niyang gawin ang tama. Kahit nakapalit nito ay ang kanyang sariling kaligtasan. Ang isang matandang babae na walang kalaban-laban ay umaasa sa kanya. At sa loob ng kanyang payak na puso, naramdaman ni Manang Rosa na may misyon siyang kailangan tuparin. Ang huling mga detalye para sa wedding of the year ay abala kay Renato. Mga caterer, florists, wedding planner, lahat ay nagkukumpulan sa kanyang opisina sa tuktok ng pinakamataas na gusali sa Makati. Ngunit sa likod ng kanyang profesional na ngiti at kalmadong tindig, may isang bagay na nagpapabigat sa kanyang kalooban. Ang pag-uusap nila ni Isabel tungkol sa nakaraan at ang pagtatago ng kanyang ina. Sir Renato, may padala po para sa inyo, sabi ng kanyang sekretarya na may dalang isang plain brown envelope. Walang pangalan ng nagpadala. Kinuha ni Renato ang sobre, kumunot ang noo. Ano to? Hindi ko po alam, sir. Special delivery po. Binuksan niya ang sobre at sa loob ay mayroong isang kupas na litrato, isang lumang gusali, mukhang abandonado, at sa ibaba ng litrato ay may sulat kamay na halos hindi na mabasa. Ang iyong ina. Hindi siya ligtas. Nalaglag ang sobre sa mesa. Napatingin si Renato sa litrato, ang kanyang puso ay kumabog ng malakas. Ang gusaling iyon, parang nakita na niya ito kung saan. Isang nursing home pero parang matagal nang hindi ginagamit. Ngunit ang mga salita, ang iyong ina, hindi siya ligtas.
Nanginginig ang kanyang mga kamay. Impossible. Si Isabel ang bahala kay Aling Benedita. Ililipat niya ang kanyang ina sa isang mas maayos at ligtas na lugar. Hindi ito mangyayari. Baka may kaaway lang siya sa negosyo na gustong manira sa kanyang kasal. Ngunit ang binhi ng pagdududa ay naitanim na. Renato, anong nangyayari? Nagulat si Renato nang makita si Isabel na nakatayo sa may pinto. Nakakunot ang noo. Hindi niya napansin ang pagdating nito. Mabilis niyang itinago ang litrato at sobre. Wala. Mahal. May mga papeles lang. Sagot niya. Pilit ngumiti. Lumapit si Isabel. Ang kanyang mga mata ay naninilip. May mga problema ka ba? Hindi ba't dapat ay masaya ka ngayon? Ikakasal na tayo. Okay lang ako, mahal. Anya, pilit na pinipigilan ng kaba sa kanyang dibdib. Medyo stress lang sa mga preparasyon. Tumango si Isabel, ngunit hindi nawala ang pagdududa sa kanyang mukha. Basta, huwag mong hahayaang may makaistorbo sa ating kasal. Ang tagal nating pinaghirapan ito. Alam kong may mga inggit lang sa atin. Oo, alam ko, sagot ni Renato. Matapos ang pag-uusap nila ni Isabel, hindi mapakali si Renato. Kinuha niya muli ang litrato at ang sobre. Kahit na pilit niyang tinataboy ang pagdududa, may isang bahagi ng kanyang sarili na hindi mapalagay. Paano kung totoo ang nakasulat? Paano kung nasa panganib ang kanyang ina? Tinawagan niya ang kanyang trusted assistant, si Mang Bert. Mang Bert, may ipagagawa ako sa'yo. Gusto kong ipaimbestiga mo ang isang nursing home. Heto ang litrato. I-check mo kung saan ito at kung sino ang mga tao doon. Gawin mo to ng tahimik. Ayokong may makaalam, lalo na si Isabel. Masusunod, sir, sagot ni Mang Bert nang walang tanong. Pagkababa ng telepono, naramdaman ni Renato ang kaunting ginhawa. Sa wakas, malalaman niya ang totoo. Ngunit sa kabilang banda, may matinding takot din siyang naramdaman. Paano kung tama ang kanyang kutob? Samantala, sa labas ng kanyang opisina, si Isabel ay nakikinig sa extension phone. Narinig niya ang buong pag-uusap ni Renato at Mang Bert. Ang ngiti sa kanyang labi ay nawala at napalitan ng isang mapanganib na ekspresyon. Kung mayroong kumikilos laban sa kanya, kailangan niyang kumilos ng mas mabilis. Walang sino man ang makakasira sa kanyang perpektong plano, lalo na ang isang matandang babae. Pinindot ni Isabel ang isang numero sa kanyang cellphone. May ipapagawa ako sa'yo, mahinang sabi niya. Siguraduhin mong hindi makikita ng kahit sino ang matanda at lalong hindi malalaman ni Renato ang totoo. Ibinaba ni Isabel ang telepono at naglakad pabalik sa opisina ni Renato na may ngiti sa kanyang labi. Ang laro ay nagsisimula na at sa larong ito, siya ang nagtatakda ng mga patakaran. Ang bawat paghakbang ni Manang Rosa sa pasilyo ng abandonadong nursing home ay tila may kasamang malaking pag-iingat. Ang lumang cellphone na nakuha niya kay Aling Benedita ay naging kanyang kasangkapan upang dokumentuhin ang kalupitan ni Isabel. Ang bawat video clip, bawat recorded na pag-uusap ay nagpapatunay sa kanyang mga hinala. Ngayon, mas malinaw na sa kanya na si Aling Benedita ay hindi lang basta inilagay sa facility. Siya ay ikinulong. Isang araw, bumalik si Isabel Ramos. Ngayon, mas matindi ang kanyang galit. Nakita ni Manang Rosa na may dalang kung ano ang Isabel at ang mukha nito ay hindi maipinta. Nagtago si Manang Rosa sa likod ng isang sirang pinto. Pilit na kinukunan ng video ang eksena. Gaano pa ba katagal, Aling Benedita? Dinig ni Manang Rosa ang matalim na boses ni Isabel. Hindi ko ba sinabing manahimik ka lang dito? Bakit ka pa rin naghahanap ng kung ano-ano? May nagpadala ba sa'yo ng sulat? Nakita ni Manang Rosa ang pag-iling ni Aling Benedita. Ang mga mata nito ay puno ng luha at takot. Wala. Wala akong alam. Huwag kang magsinungaling. Sigaw ni Isabel.
at isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Aling Benedita. Napasinghap si Manang Rosa, pilit na pinipigilan ang kanyang hininga. Kung may kumilos laban sa akin, ikaw ang unang magdurusa, pati ang anak mo. Nanginginig ang mga kamay ni Manang Rosa habang kinukunan niya ang lahat. Ang pangyayaring ito ay nagpatindi sa kanyang galit. Paano nagawa ng isang tao ang ganito sa isang matanda? Pagkaalis ni Isabel sa silid ni Aling Benedita, pabalik sa pasilyo, nagmadali si Manang Rosa na lumabas sa pinagtataguan niya. Ngunit huli na. "Oh, Manang Rosa, nandyan ka lang pala." Malamig na boses ni Isabel. Nagulat si Manang Rosa. Ang kanyang puso ay kumabog ng matindi. Ibinaba niya ang cellphone, pilit ng ngumiti. "Ma'am Isabel, naglilinis lang po ako." Lumapit si Isabel sa kanya. Ang bawat hakbang ay tila isang babala. Ang kanyang mga mata ay matalim, at ang ngiti sa kanyang labi ay parang isang ngiti ng ahas. "Sigurado ka ba, Manang Rosa? O baka naman, may nakita ka?" Nanginginig ang buong katawan ni Manang Rosa. Wala po ma'am. Wala po akong nakita." Biglang hinablot ni Isabel ang kanyang braso. "Makinig ka, Manang Rosa. Alam kong mahirap ka. Alam kong may pamilya ka. Gusto mo bang may mangyari sa kanila? Gusto mo bang mawalan ka ng trabaho? O mas malala pa?" Namutla si Manang Rosa. Ang banta ni Isabel ay malinaw. Ang kanyang pamilya, ang kanyang mga anak, ang kanyang apo. "Kung may mabalitaan akong kumilos laban sa akin," patuloy ni Isabel, hinigpitan ang hawak sa braso ni Manang Rosa, "sisiguraduhin kong pagbabayaran mo yan ng mahal, at hindi ka lang ikaw, pati ang buong pamilya mo." Binitawan ni Isabel si Manang Rosa at naglakad palayo na may mapanuksong na ngiti sa kanyang labi. Naiwan si Manang Rosa na nanginginig, halos hindi makahinga. Ang takot ay bumalot sa kanya ng buo. Ngunit nang makauwi siya sa bahay at nakita ang mga anak at apo niya, biglang nag-iba ang pakiramdam ni Manang Rosa. Hindi niya kayang hayaan si Isabel na magpatuloy sa kanyang kalupitan. Hindi niya kayang hayaan si Aling Benedita na magdusa. Oo, natatakot siya. Pero mas matindi ang galit niya sa kawalang katarungan. Mas matindi ang awa niya sa matandang babae. Hawak ang lumang cellphone, tinititigan ni Manang Rosa ang mga video na kanyang nakunan. Ang mukha ni Aling Benedita, ang pagdurusa nito, ang kalupitan ni Isabel. Hindi niya pwedeng manahimik. Kailangan niyang kumilos. Kahit nakapalit nito ay ang kanyang sariling buhay. Naramdaman niya ang isang kakaibang lakas na bumabalot sa kanya. Hindi siya mayaman, hindi siya makapangyarihan, pero meron siyang katotohanan. At sa huli, naniniwala siya na ang katotohanan ang magtatagumpay. Nag-umpisa siyang gumawa ng kopya ng mga video at naghahanap ng paraan upang maipasa ang mga ito kay Renato. Isang plano ang nabuo sa kanyang isip. Delikado, pero ito lang ang paraan. Nakahinga ng malalim si Manang Rosa. "Patawarin mo ako, Panginoon, pero hindi ko na kayang manahimik." Bulong niya habang mahigpit na hawak ang cellphone na naglalaman ng lahat ng ebidensya. Ang huling gabi, bago ang kasal. Sa loob ng marangyang silid-tulugan ni Renato, ang katahimikan ay tila mas mabigat kaysa sa ingay. Nakatayo siya sa bintana, nakatanaw sa kumikinang na syudad. Ang bawat ilaw ay tila nagpapahiwatig ng mga pangarap na natupad, ngunit sa kanya, ito ay nagpapahiwatig lamang ng isang malalim na kawalan. Ang litrato mula sa unknown sender kasama ang nakasulat na babala ay patuloy na bumabagabag sa kanyang isip. Ilang beses na niyang tinangka na tawagan si Mang Bert, ang kanyang assistant na inutusan niyang mag-imbestiga. Ngunit bawat tawag ay naputol. Hindi sumasagot. Alam niya na hindi ito ugali ni Mang Bert. May mali. Ramdam niya. Kumuha siya ng isang bote ng Chateau Lafite, isang mamahaling alak na bihirang niyang inumin. Binuhusan niya ang isang baso at nilagok.
Ang init ng alak ay hindi sapat upang mapawi ang lamig sa kanyang kalooban. Sa halip, mas nag-alab ang sakit ng konsensya. Naalala niya ang bawat sandali ng kanyang pagkabata, ang mga sakripisyo ng kanyang ina, ang pagod sa mga mata nito habang hinahatid siya sa eskwela, ang mga pagmamahal na salita nito, ang matamis na ngangiti. Ang lahat ng yon ay tila parang isang pelikula na paulit-ulit na pinapalabas sa kanyang isip. Bakit ko nagawa to? Bulong niya sa sarili habang tinititigan ang kanyang refleksyon sa baso. Nakita niya ang pagod sa kanyang mukha, ang lungkot sa kanyang mga mata. Hindi ito ang Renato Batista na matagumpay at masaya. Ito ay isang Renato na nawawala. Sinubukan niyang tawagan ang isang matandang kapitbahay nila noon, si Aling Nena, na malapit sa kanyang ina. Matagal itong nagring. Sa wakas, sumagot ito. Ngunit ang boses nito ay halatang nag-aalangan. Aling Nena, si Renato po ito. Kumusta po kayo? Renato? Aba anak, ikaw pa rin ba yan? Halata ang pagkabigla sa boses ni Aling Nena. Ah, ayos lang ako. Bakit ka napatawag? Gusto ko lang pong kumustahin si nanay. Alam niyo po ba kung nasaan siya? Biglang bumulong si Aling Nena. Renato anak, pasensya na. May pinagbilinan sa akin. Hindi ko pwedeng sabihin. Ang boses nito ay puno ng takot. Basta, mag-ingat ka at sana ay maging masaya ka. At doon, pinutol ni Aling Nena ang tawag. Nalaglag ang telepono sa kamay ni Renato. May pinagbilinan? Sino? At bakit takot na takot si Aling Nena? Ang mga piraso ng puzzle ay dahan-dahang nagdudugtong, ngunit ang larawan ay mas masakit kaysa sa inaakala niya. Uminom pa siya ng ilang baso ng alak. Pilit niyang pinipigilan ang luha. Hindi siya iiyak. Buo na ang desisyon niya. Ito ang buhay na pinili niya. Sa wakas, humiga si Renato sa malambot na kama. Ngunit ang pagtulog ay malayo sa kanya. Ang kanyang isip ay puno ng mga tanong at pangamba. Unti-unting dinalaw siya ng antok, ngunit hindi ito payapa. Sa kanyang panaginip, nakita niya si Aling Benedita. Nakahiga ito sa isang malamig, madilim na silid. Nakagapos ang mga kamay. Ang mukha nito ay payat. Ang mga labi ay tuyo. Pilit itong sumisigaw, Renato, anak ko, tulungan mo ako. Ngunit walang tunog na lumabas sa bibig nito. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamakaawa at matinding pagdurusa. May nakita siyang anino ng isang babae na nakatayo sa tabi ni Aling Benedita. Nakangisi. At alam niya kung sino ito. Si Isabel. Nagising si Renato na pawis na pawis. Ang kanyang puso ay kumakabog ng matindi. Nakaigting ang kanyang panga. Hindi lang ito isang masamang panaginip. Ito ay isang babala. Isang matinding kaba ang bumalot sa kanya. Mas matindi kaysa sa takot sa kahihiyan. Takot sa pagkawala ng kanyang ina. Ngunit ang oras ay lumipas na. Ang araw ay unti-unting sumisikat. Ang kanyang kasal. Wala na siyang magagawa. Kailangan niyang lumakad sa altar. Kailangan niyang harapin ang kanyang tadhana. Kahit na alam niya na ang tadhana ay puno ng kasinungalingan at pagtataksil. Ang tanging magagawa niya ay ipagdasal na sana ay ligtas ang kanyang ina, saan man ito naroroon, at na sana, sa isang paraan, ay mapatawad siya nito. Sa loob ng madilim at malamig na silid, unti-unting nagbalik ang kamalayan ni Aling Benedita. Ang gamot na ibinibigay sa kanya ay unti-unting nawawala ang epekto. Ang kanyang isip, na matagal nang nalilito at nalulunod sa pagkalimot, ay nagiging malinaw. At sa bawat paglinaw ng kanyang isip, mas matindi ang kirot sa kanyang puso. Ang kasal ni Renato. Alam niya na ngayon na. Naririnig niya ang mga bulungan ng nurse at ng ilang helper na paminsan-minsan ay dumadaan sa labas ng kanyang silid. Kasalan na ng milyonaryo. Ang ganda raw ng bride. Ang bawat salita ay parang suntok sa kanyang dibdib.
Habang ang kanyang anak ay nagtatayo ng isang bagong buhay, siya ay nakakulong, inabandona, at tinatrato na parang basura. Ngunit sa gitna ng desperasyon, may isang liwanag na sumilay. Naalala niya si Manang Rosa, ang janitress na may mabait na mga mata, ang nag-iisang tao na paminsan-minsan ay nagbibigay sa kanya ng tubig at nagbibiro kahit sandali lang. Naalala niya ang maliliit na kilos ng kabutihan ni Manang Rosa, ang pag-iwan ng dagdag na tinapay sa kanyang tray, ang pagngiti sa kanya kahit na walang nakakakita. Isang ang araw, habang naglilinis si Manang Rosa sa kanyang silid, naramdaman ni Aling Benedita ang isang bagay na idinulas nito sa kanyang kumot. Mabilis niyang kinuha at nakita ang isang maliit na susi. Isang susi na mukhang susi sa silid niya. Kasama nito ang isang maliit na piraso ng papel na nakasulat, "Hanapin mo ang daan." Sa likod, nagningning ang mga mata ni Aling Benedita. Ito na. Ito ang kanyang pagkakataon. Kinabukasan, habang nasa labas ang nurse at abala sa pakikipag-usap sa telepono, dahan-dahang gumapang si Aling Benedita mula sa kama. Ang kanyang mga buto ay kumikirot, ang kanyang mga paa ay mahina. Ngunit ang determinasyon niya ay mas matindi. Pinilit niyang ipasok ang susi sa lock ng pinto. Ilang beses siyang nabigo, nanginginig ang kanyang mga kamay. Ngunit sa huli, naramdaman niya ang isang click. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto, sumilip sa labas. Walang tao. Huminga siya ng malalim at lumabas. Ang pasilyo ay madilim at walang katao-tao. Lumakad siya ng dahan-dahan, pilit na pinipigilan ang ingay ng kanyang mga yabag. Sa bawat hakbang, naramdaman niya ang pag-asa. Ngunit kasama nito ang matinding takot na baka mahuli siya. Naalala niya ang sinabi ni Manang Rosa. Sa likod. Lumiko siya sa isang sulok at nakita ang isang pinto patungo sa likod na bahagi ng gusali. Doon, may nakita siyang isang lumang pinto na nakabukas ng bahagya. Lumabas siya at bumungad sa kanya ang isang malaking bakuran na puno ng damo at mga lumang puno. Sa di kalayuan, nakita niya ang isang bakod na may butas. Sa ilalim ng isang puno, may nakita siyang isang lumang shawl na nakasabit. Ito ay ang shawl na madalas gamitin ni Manang Rosa. Sa ilalim nito, ay may nakita siyang isang maliit na bote ng tubig at isang piraso ng tinapay. Naluha si Aling Benedita. Hindi siya nag-iisa. Mayroong isang taong nagmamalasakit sa kanya. Kinuha niya ang tinapay at tubig at dahan-dahang lumabas sa butas sa bakod. Ang kanyang mga binti ay mahina, ang kanyang katawan ay nanginginig. Ngunit ang kanyang isip ay malinaw. Kailangan niyang makapunta sa kasal. Kailangan niyang makita si Renato. Naglakad siya sa madilim na kalsada. Ang kanyang lumang damit ay basa na sa hamog. Ang kanyang mga paa ay masakit, pero hindi siya sumuko. Ang mga ilaw ng syudad sa di kalayuan ay tila isang tanglaw. Isang tanglaw na nagpapahiwatig sa kanya ng daan patungo sa kanyang anak. Renato? Bulong niya. Ang kanyang tinig ay halos hindi na marinig. Siya ay determinado. Kailangan niyang iligtas ang kanyang anak mula sa kasinungalingan. Kailangan niyang makarating doon, anuman ang mangyari. Ang malawak na grand ballroom ng isang 5-star hotel ay puno ng mga bisita. Ang bawat sulok ay pinuno ng mga sariwang bulaklak at kumikinang na dekorasyon. Ang orkestra ay tumutugtog ng isang malamyos na melodiya. Ngunit sa pandinig ni Renato, ito ay tila isang malaking gulo. Nakatayo siya sa altar, nakasuot ng kanyang mamahaling tuksido, ngunit ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas, hindi dahil sa pagmamahal, kundi sa matinding kaba at pangamba. Kanina pa niya sinusubukan tawagan si Mang Bert, ngunit patay na ang cellphone nito. Walang balita. Ang pakiramdam niya ay may nangyaring masama. Ang masamang panaginip niya kagabi ay patuloy na bumabagabag sa kanya. May mali. Alam niya. Magsisimula na ang seremonya, Sir Renato. Bulong ng kanyang best man, si Carlo, na nakatayo sa kanyang tabi.
kalma lang. Ito na yan. Sinubukan ni Renato na ngumiti. Ngunit nanatiling matigas ang kanyang mukha. Nilingon niya ang kanyang mga bisita, mga kilalang tao sa lipunan, mga politiko, mga negosyante. Ang lahat ay naroroon para saksihan ang kasal ng taon. Ang kasal na dapat ay magiging pinakamasayang araw ng kanyang buhay. Ngunit bakit tila pinakamasakit ito? Nagsimulang tumugtog ang bridal march. Nilingon ni Renato ang pintuan ng ballroom. Unti-unting bumukas ang malalaking pintuan at sa gitna ng maliliwanag na ilaw, lumabas si Isabel Ramos. Napakaganda niya. Nakasuot ng isang pambihirang gown, gawa ng isang sikat na designer, at ang kanyang belo ay kumikinang sa ilalim ng mga ilaw. Ang bawat hakbang niya ay puno ng dignidad at kumpiyansa. Ang mga bisita ay napabuntong hininga sa paghanga. Ang mga kamera ay kumikislap. Ito ang perpektong bride. Ngunit nang magtama ang kanilang mga mata, may nakita si Renato na hindi niya maintindihan. Isang ngiti na puno ng tagumpay, pero walang init. Walang pagmamahal. Tanging isang matinding pagmamay-ari. Ito ba ang babaeng pakakasalan niya? Ang babaeng magiging kasama niya habang buhay. Ang babaeng kayang gawin ang lahat, pati na ang pagtapak sa damdamin ng iba, para lang makuha ang gusto niya? Habang lumalapit si Isabel, naramdaman ni Renato ang isang matinding kalungkutan. Pilit niyang hinahanap ang pagmamahal sa puso niya, pero wala siyang makita. Tanging ang responsibilidad, ang kahihiyan, at ang pangako na kailangan niyang panindigan. Sa wakas, nakarating si Isabel sa altar. Hinawakan niya ang kamay ni Renato at naramdaman ni Renato ang lamig ng kanyang balat. Ang ganda mo, mahal, pilit niyang sabi. At ikaw naman, Renato, ang pinakaguwapong lalaki sa balat ng lupa. Sagot ni Isabel. Ang kanyang boses ay malambing, ngunit ang mga mata ay matigas pa rin. Nagsimula na ang seremonya. Ang tiyamang pari ay nagsimulang magsalita. Ang bawat salita ay tila nagpapahintulot sa pagtatago ng kasinungalingan. Ang bawat panalangin ay tila isang sumpa. Kung mayroon man sa inyo na may dahilan upang hadlangan ang kasal na ito, ang mga salitang yon ay nagpabalik kay Renato sa realidad. Hindi ba dapat may kumilos? Hindi ba dapat may sumigaw? Ngunit ang lahat ay tahimik. Lahat ay masaya. Lahat ay tila bulag sa katotohanan. Ang tiyamang pari ay nagpatuloy, magsalita ngayon o manahimik magpakailanman. Humanda na si Renato na sabihin ang kanyang I do. Nahanda na siyang ilibing ang kanyang nakaraan at ang kanyang ina. Nang bigla na lang, isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Isang bang na nagpatigil sa lahat. Ang mga bisita ay nagulantang. Ang orkestra ay tumigil sa pagtugtog. Ang lahat ng mata ay napalingon sa pintuan ng ballroom na muling bumukas ng malakas, tila binuksan ng isang malakas na hangin. Ang liwanag sa labas ay pumuslit sa loob, nagbibigay daan sa isang anino. Ang pag-asa ni Renato ay biglang nag-alab. Ang kanyang puso ay kumabog ng matindi. Ito ba? Ito ba ang katotohanan na matagal na niyang inaasahan? Ang lahat ng mata sa ballroom ay nakatutok sa pintuan. Ang ingay ng pagkabigla at pagtataka ay kumalat sa buong silid. Sa gitna ng liwanag, dahan-dahang lumitaw ang isang figura. Isang matandang babae, nakasuot ng lumang damit na halatang marumi at punit-punit. Ang kanyang buhok ay guluhin at ang kanyang mukha ay payat at maputla. Ang kanyang mga mata ay nanlalalim, ngunit mayroong isang matinding determinasyon. Nanay, bulong ni Renato, hindi makapaniwala. Ang kanyang boses ay nanginginig. Si Aling Benedita. Kumalat ang bulungan sa mga bisita. Sino yan? Anong nangyayari? Hindi ba't ito ang ina ng groom? Si Isabel, na hanggang kanina ay nakangiti, ay biglang namutla. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkabigla at galit.
Ngunit mabilis niyang nakuha ang kanyang composure. Dahan-dahang lumakad si Aling Benedita patungo sa altar. Ang bawat hakbang ay tila isang paglaban sa kanyang sariling kahinaan. Ang kanyang mga mata ay nakatutok kay Renato, puno ng pagmamahal at sakit. Aling Benedita, anong ginagawa niyo rito? Tanong ni Isabel. Ang kanyang boses ay tila nag-aalala, ngunit ang kanyang mga mata ay matalim. Nilapitan niya si Aling Benedita, pilit na inaalalayan. Pasensya na po kayo mga bisita. Mayroon lang pong kaunting problema ang matanda. Hindi po siya masyadong maayos. Hindi ako baliw, Isabel. Sigaw ni Aling Benedita, pilit na tinutulak ang kamay ni Isabel. Ang kanyang boses, bagamat mahina, ay puno ng galit at katotohanan. Ikaw ang halimaw. Ikaw ang nagkulong sa akin. Nagulat ang mga bisita. Nagsimula ng magbulungan. Ang ilang mga kamera ay nagsimulang mag-record. Aling Benedita, huwag po kayong ganyan, sabi ni Isabel na tila nag-aalala. Ngunit sa ilalim ng kanyang hininga, dinig ni Renato ang bulong niya. Manahimik ka, matanda. Kung hindi, pagsisisihan mo yan. Nakanganga si Renato. Hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari. Ang kanyang ina, baliw, o si Isabel ang nagsisinungaling? Renato, anak ko. Sigaw ni Aling Benedita. Pilit na inaabot ang kanyang kamay. Hindi mo ba nakikita? Ang babaeng yan. Siya ang nagpahirap sa akin. Bumalik si Renato sa kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito at takot. Gusto niyang maniwala sa ina. Ngunit ang imahe ni Isabel, ang perpektong bride, ay nagpapaniwala sa kanya sa kabaligtaran. Bigla na lang, isang babae mula sa likod ng mga bisita ang dahan-dahang lumabas. Nakasuot ito ng uniforme ng janitress. Si Manang Rosa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hawak ang isang lumang cellphone. Huwag po kayong maniwala sa kanya, Ma'am Isabel, sabi ni Manang Rosa. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit malakas ang loob. Si Aling Benedita po ang nagsasabi ng totoo. Nag-ulantang ang lahat, lalo na si Isabel. Ang kanyang muka ay biglang namutla, ang kanyang mga mata ay nanlaki. Sino ka? Sigaw niya ha. Security! Palabasin ang babaeng yan. Ngunit huli na. Mabilis na lumapit si Manang Rosa sa sound system ng ballroom. Sa tulong ng isang technician na natigilan sa pangyayari, isinaksak niya ang kanyang cellphone sa isang cable at inilagay ang mikropono sa speaker. Papanoorin niyo po ito, sigaw ni Manang Rosa. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit puno ng determinasyon. Ang malaking LED screen sa likod ng altar ay biglang umilaw. Hindi ito nagpapakita ng mga litrato ng kasal. Sa halip, ipinakita nito ang isang video. Ang video ay nagpakita kay Isabel Ramos na may galit na mukha habang sinasampal si Aling Benedita. Ang boses ni Isabel ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Manahimik ka, matanda. Huwag kang maglalabas ng kahit anong salita. Kung hindi, sisiguraduhin kong pati ang anak mo magdurusa. Nagulantang ang buong ballroom. Napasigaw ang ilang mga bisita. Ang mga babae ay napahawak sa kanilang mga bibig. Ang mga lalaki ay nagalit. Ang orchestra ay nagulo. Ang mga flash ng camera ay kumikislap. Nagpatuloy ang video. Ipinakita nito ang pagdudusa ni Aling Benedita, ang pag-iyak nito, ang pagmamakaawa. Ipinakita rin nito ang abandonadong nursing home, ang madilim na silid, at ang nurse na nagtuturok ng gamot sa kanya. Si Renato ay nanatiling nakatayo, nakatulala, na tila isang estatwa. Ang kanyang muka ay namutla, at ang kanyang mga mata ay puno ng kinhirapan at pagsisisi. Ang lahat ng kasinungalingan, ang lahat ng pagtatago, ay biglang lumabas sa liwanag. Nilingon niya si Isabel. Ang mukha nito ay puno ng takot at galit. Hindi na siya ang perpektong bride, siya ay isang halimaw. Isabel, bulong ni Renato.
Ang kanyang boses ay puno ng galit at pagtataksil. Anong ginawa mo? Ngunit bago pa man makasagot si Isabel, ang buong ballroom ay napuno ng mga sigawan. Ang mga bisita ay nagagalit sa panloloko. Ang kasal ng taon ay naging isang malaking iskandalo. At ang katotohanan ay, sa wakas, lumabas sa liwanag, nagpapabagsak sa lahat ng kasinungalingan. Ang hiyawan at bulungan sa ballroom ay umalingaw-ngaw, mas malakas pa kaysa sa tunog ng orkestra kanina. Ang video sa LED screen ay patuloy na nagpapalabas ng mga katibayan ng kalupitan ni Isabel. Ang mga bisita, na kanina ay nagbubunyi, ngayon ay nagmamadaling umalis. Ang kanilang mga mukha ay puno ng galit at pagkasuklam. Ang perpektong kasal ay naging isang malaking bangungot. Si Isabel, na kanina ay nakatayong matikas, ngayon ay nakatayo sa altar. Nanginginig ang buong katawan. Ang kanyang mukha ay namutla. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng tunay niyang kulay, isang desperado at tuso na babae na nahuli sa kanyang sariling bitag. Hindi totoo yan. Hindi. Pike yan. Sigaw ni Isabel, pilit na kumakapit sa katiting na pag-asa, ngunit walang maniniwala sa kanya. Ang ebidensya ay malinaw. Si Renato ay nanatiling nakatayo. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa kanyang ina na ngayon ay nasa sahig na. Pilit na inaabot ang kanyang kamay. Ang sakit na naramdaman niya ay hindi pisikal, kundi emosyonal. Ang sakit ng pagsisisi, ng kahihiyan, ng pagtataksil. Nanay, sigaw ni Renato at tumakbo siya patungo sa kanyang ina. Lumuhod siya sa harap nito at niyakap niya ito ng mahigpit. Nanay, patawarin mo ako. Patawarin mo ako sa lahat ng nagawa ko. Nanginginig ang buong katawan ni Aling Benedita. Mahina niyang niyakap ang kanyang anak, ang kanyang mga luha ay dumaloy sa balikat ni Renato. Anak ko, Renato. Sa gitna ng kaguluhan, si Manang Rosa ay nilapitan ng ilang bisita. Pinupuri ang kanyang katapangan. Ngunit ang kanyang mga mata ay nakatutok pa rin kay Aling Benedita at Renato. Ang kanyang misyon ay tapos na. Hindi nagtagal. Dumating ang pulis. Mabilis nilang inaresto si Isabel na patuloy na sumisigaw at lumalaban. Wala kayong karapatan. Ako ang ikakasal. Ako si Isabel Ramos. Ngunit ang kanyang mga sigaw ay naglaho sa gitna ng kaguluhan. Dinala siya palabas ng ballroom. Ang kanyang marangyang gown ay nagmukhang ordinaryong damit na lamang. Si Renato ay nanatiling nakayakap sa kanyang ina. Naramdaman niya ang init ng kanyang ina, ang amoy nito, ang tibok ng puso nito. Ito ang nawala sa kanya. Ito ang pinakamahalaga. Ang lahat ng kayamanan, ang lahat ng kapangyarihan ay walang halaga kumpara sa yakap ng kanyang ina. Mang Bert! Sigaw ni Renato nang makita ang kanyang assistant na ngayon ay dumating na kasama ang ilang tauhan. Dalhin niyo po ang nanay ko sa ospital. Ngayon na. Masusunod sa Renato. Sagot ni Mang Bert, ang kanyang mukha ay seryoso. Pasensya na po, sir. Na-block po ang lahat ng communication ko. May kumuha po ng cellphone ko. Tumango si Renato. Alam niya kung sino ang may kagagawan. Habang inilalabas ang kanyang ina sa ballroom, ang mga mata ni Renato ay nakatutok sa kanya. Nakita niya ang pagdudusa sa mukha nito. At sa sandaling iyon, naintindihan niya ang lahat. Ang kanyang ina ay hindi isang kahihiyan. Siya ang kanyang kaluluwa, ang kanyang puso. Nang makalabas ang lahat, naiwan si Renato na mag-isa sa gitna ng nagulong ballroom. Ang mga upuan ay nakakalat. Ang mga bulaklak ay nalanta. Ang mga dekorasyon ay sira-sira. Ang lahat ay isang malaking gulo. Tulad ng kanyang buhay, tumayo siya, ang kanyang mga mata ay nanlalamig. Ang kanyang kasal ay hindi natuloy. Ang kanyang pangalan ay nasira. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niya ang isang kakaibang kapayapaan. Natuklasan niya ang katotohanan. At ngayon, kailangan niyang harapin
ang kanyang mga pagkakamali. Kailangan niyang bayaran ang halaga ng kanyang pagtataksil. Nilingon niya ang upuang naiwan ni Manang Rosa. Nakita niya ang isang maliit na bag na naiwan nito. Sa loob, may nakita siyang isang sulat at isang maliit na picture frame. Ang litrato ay nagpakita kay Manang Rosa na nakangiti kasama ang kanyang pamilya. Hawak ni Renato ang sulat ni Manang Rosa at sa kanyang dibdib, naramdaman niya ang isang bagong pag-asa, ang pag-asa na maging isang mas mabuting tao, isang mas mabuting anak. Ilang linggo matapos ang iskandalo sa kasal, ang buhay ni Renato Batista ay nagbago ng drastiko. Hindi na siya ang aroganteng milyonaryo na abala sa mga kumpanya at party. Ngayon, siya ay isang anak na masikap na nag-aalaga sa kanyang ina. Araw-araw siyang nasa ospital, nagbabantay kay Aling Benedita na unti-unting bumabawi mula sa pagkalason sa gamot at matinding pagod. Si Isabel Ramos ay nahaharap sa matinding kaso, illegal detention, physical abuse, at attempted fraud. Ang kanyang karera, ang kanyang reputasyon ay tuluyang nasira. Ang mga kumpanya niya ay nagsimulang mawalan ng mga kliyente at ang mga kaibigan niya ay tumalikod. Ang dating kinikilalang reyna ng lipunan ay ngayon ay nakakulong, naghihintay ng hatol. Samantala, si Renato ay gumawa ng isang malaking desisyon. Ibinenta niya ang karamihan sa kanyang mga ari-arian at shares sa kumpanya. Hindi na mahalaga sa kanya ang pera at kapangyarihan. Ang tanging mahalaga ay ang kanyang ina at ang kanyang kaluluwa. Itinayo niya ang Benedita Foundation, isang charity organization na tutulong sa mga matatandang inabandona at nangangailangan at magbibigay suporta sa mga nursing home na may maayos na serbisyo. Isang hapon, habang nagbabasa si Renato ng libro sa tabi ni Aling Benedita, dahan-dahang nagising ang ina niya. "Anak!" Bulong ni Aling Benedita, mahina ang boses. "Nanay, gising ka na." Niyakap ni Renato ang kanyang ina, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. "Patawarin mo ako, nanay. Patawarin mo ako sa lahat ng nagawa ko, sa pagtalikod ko sa iyo." Pinahid ni Aling Benedita ang mga luha sa mukha ng kanyang anak. Ngumiti siya, isang ngiti na puno ng pagmamahal at pagpapatawad. "Anak ko, matagal na kitang pinatawad. Ang mahalaga, bumalik ka sa akin. Nahanap mo ang daan." Unti-unting gumaling si Aling Benedita. At habang gumagaling siya, mas lumalalim ang ugnayan nilang mag-ina. Naglalakad sila sa parke, nagkukwentuhan, nagtawanan. Ang simpleng buhay ay naging mas makabuluhan kaysa sa anumang marangyang buhay na pinangarap ni Renato noon. Isang araw, dinalaw sila ni Manang Rosa. Sinalubong siya ni Renato ng mainit na yakap. "Manang Rosa, salamat sa lahat. Utang na loob ko sa inyo ang lahat." Ngumiti si Manang Rosa. "Ginawa ko lang po ang tama, Sir Renato. Masaya po ako na nakita ko kayong nagkasama muli ni Aling Benedita." Inalok ni Renato si Manang Rosa ng trabaho bilang manager ng Benedita Foundation na may magandang sahod at benepisyo. Tinanggap ito ni Manang Rosa at kasama niya, mas marami pang matatanda ang natulungan. Sa isang simpleng hapunan, sa maliit na bahay ni Aling Benedita, magkakasama silang tatlo, si Renato, Aling Benedita at Manang Rosa. Ang hapagkainan ay puno ng simpleng pagkain, ngunit ang bawat isa ay puno ng pagmamahal at pasasalamat. "Hindi ko akalain, anak," sabi ni Aling Benedita habang tinititigan ng kanyang anak, "na ang pagkawala ko ay ang magiging daan mo para makita ang tunay na halaga ng buhay." "Salamat po, nanay," sagot ni Renato, hawak ang kamay ng kanyang ina. "Kung wala po kayo, baka hanggang ngayon ay nakakulong pa rin ako sa kasinungalingan. Ngayon ko lang naintindihan na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi na sa dami ng kanyang pera,
o sa posisyon niya sa lipunan. Nasa puso yan, nasa kabutihan ng loob, nasa pagmamahal at pagpapatawad. Niyakap ni Renato ang kanyang ina at naramdaman niya ang isang kakaibang kapayapaan sa kanyang puso. Ang kanyang buhay ay hindi na perpekto sa mata ng mundo. Wala na siya sa mga front page ng mga magazine. Ngunit sa puso niya, nahanap niya ang tunay na kapayapaan at kaligayahan. Isang buhay na puno ng pagmamahal, ng pagpapatawad at ng pag-asa. Ito ang bagong simula niya. Ito ang tunay na siya. Isang bagong pag-asa ang sumilay sa bawat umaga. Ang mga sugat ay dahan-dahang naghilom. At sa gitna ng lahat, ang aral ay nanatiling malinaw. Ang tunay na kayamanan ay nasa pamilya, sa pagmamahal, at sa walang hanggang halaga ng isang malinis na puso. Day, laket thúc của chương buhay và cũng là kết thúc của câu chuyện. Hy vọng nó đã chạm đến trái tim người nghe và truyền tải thông điệp sâu sắc về lòng hiếu thảo và giá trị đích thực của con người. At dito nagtatapos ang kwento ni na Renato at Aling Benedita, isang paglalakbay na puno ng sakit, pagsisisi, at sa huli, paghilom at pag-asa. Sa aming mga minamahal na tagapakinig, isang taos-pusong pasasalamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kwentong ito. Mula sa pinakamadilim na sandali ng pagtataksil hanggang sa muling pagsilang ng pagmamahal at pagpapatawad, kayo po ang naging kasama namin sa bawat kabanata. Hindi madali ang isulat ang kwentong ito. Bawat salita, bawat emosyon ay nagmula sa kaibuturan ng aming puso na umaasa na makapagbigay ng aral at inspirasyon. Ang paglikha ng mundong ito ni Renato, Isabel, Aling Benedita at Manang Rosa ay isang paglalakbay din para sa amin. Naramdaman namin ang sakit ng paglimot, ang bigat ng pagsisisi, at ang liwanag ng muling pagbangon. Naway na ipadama namin sa inyo ang bawat damdamin, bawat kirot at bawat ngiti. Ang kwentong ito ay paalala na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa salapi o posisyon, kundi sa lalim ng ating pagmamahal sa pamilya, sa katapatan at sa kakayahang magpatawad. Ito ay tungkol sa paghahanap ng ating tunay na halaga na madalas ay nasa mga simpleng bagay na ating nakalimutan. Sana po ay meron kayong napulot na aral o kahit man lang ay naramdaman ninyo ang init ng pag-asa na palaging naroon kahit sa pinakamadilim na panahon. Ang pag-ibig ng isang ina ay walang katulad at ang pagpapatawad ay isang susi sa kapayapaan ng puso. Nagpapasalamat po kami sa inyong oras, sa inyong atensyon at sa pagpayag ninyong makasama kami sa paglalakbay na ito. Ano po ang inyong naramdaman matapos pakinggan ang kwento? Anong aral ang pinakanakaukit sa inyong puso? Ibahagi po ninyo ang inyong saloobin. Maraming salamat po muli at hanggang sa muling pagkukwento.